Good afternoon, my dear brothers and sisters. We welcome you to our Hear Him devotional of the Church of Jesus Christ, Latter-day Saints, Gisgis Branch, Santa Cruz, Philippines District. Today is June 7, 2020. Presiding over this devotional is President Bernabe Alito, our branch president, and I, Brother Chris Lorenzo, conducting. Our opening hymn is by a selection from the recorded music of the Church of Jesus Christ, Latter-day Saints. And the opening prayer will be offered unto us by Sister Maita Balad, and followed by our speakers. Our first speaker is Sister Codine Milo, and the second one is Sister Agnes Abanto. And after that, our closing hymn is by selection from the recorded music of the Church of Jesus Christ, Latter-day Saints. And our closing prayer will be offered unto us by Sister Iris Mobilia. Our dear Heavenly Father, we thank you for all of the blessings you've given to us, for the strength you give us every day, and to this another life. Guide us always to be a better person in the service of our family and others. For all who are working to help the rest of us stay safe, give them strength. We pray for those who are affected by the virus. May they restore to health soon. We leave this in the name of Jesus Christ. Amen. Good day, brothers and sisters. Masaya po ako na isa po ako sa napiling maging speaker po ngayon. Ang binigay po sa akin na topic is about womanhood or virtue. Meron po akong hinandang dalawang tanong dito. Yung una po is, what is virtue? Yung pangalaman po is, what are the blessings of being sexually clean and pure and your commitment to be chaste? Virtue in Tagalog, katangian, kausayan at kabanalan. Virtue is a pattern, thought, and behavior based on high moral standards. It includes chastity and purity.
The power to create moral life is unexalted power of God has given His children. He has commanded that the power be used only between man and woman, lawfully and husband and or lawfully wedded as husband and wife. Qualifies you for the constant companionship of the Holy Ghost. When you be baptized and confirmed, you are given the gift of the Holy Ghost to guide all aspects of your life. For Jacob chapter 2 verse 28, For I, the Lord, delight the chastity of women, and whoredoms are an ambition before me, thus saith the Lord of hosts. In matters of all human intimacy, you must wait. You must wait until you can give everything. And you cannot give everything until you are legally and lawfully married. If you persist in pursuing physical satisfaction without the sanction of heaven, you run the terrible risk of such a spiritual, psychic damage that you may undermine. Your longing for physical intimacy and your ability to give wholehearted devotion to a later and truer love. You may discover to your horror that what you should have saved, you have to spend, or you have spent, and that only God's grace can recover the virtue you so or casually gave. Best gift you can give to your eternal companion is your very best self, clean and pure and worthy of such purity in return. May binigay po sa amin na example dati yung missionary po na about po dun sa amin na missionary. Yung kwento po about dun sa magkapatid ko. Halimbawa, ako, naglinis ako buong bahay. Tapos yung kapatid ko pumasok sa loob ng putik-putik ang tsinelas. Siyempre po yung reaction natin parang hindi po magugustuhan o magagalit. Ganon din po si Heavenly Father and Jesus Christ. Gusto niya po na bago tayo makapasok sa tahanan niya o makabalik po sa kanya, kailangan maging malinis po tayo. Sa pangalawang tanong naman po, what are the blessings of being sexually clean and pure and your commitment to be chaste? Sa DNC, Section 121, Chapter 45. Sabi dito, let thy bowels also be full of charity towards all men and to the households of faith, and let the virtue garnish thy thoughts increasingly, then shall thy confidence wax strong in the presence of God, and the doctrine of the priesthood shall distill upon thy soul as the juice from heaven. Alam ko po na ang mga bagay na ito ay importante at mahalaga. At ang mga bagay po na ito ay makakatutulong po sa atin na upang makapaghanda sa muling pagharap sa ating Ama sa Langit. Ang pagsunod po sa kautusan ng Diyos ay mayroon pong magandang kapalit sa pagdating ng araw. Alam ko po na lahat ng aking binahagi ay totoo at iniwan ko po ito sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Magandang araw po sa lahat. Kamusta po kayo?
Namiss ko po kayo mga brethren and sisters. So sa araw po na ito, ako po ay magbigay ng konting mensahe ko sa inyo. Nabasa at narinig na natin ng ilang beses ang kwento ng isang pamilya sa Aklat ni Mormon. Malamang sila ang unang pumapasok sa isip natin tuwing nababanggit ang isang pamilya sa Aklat ni Mormon. Ang pamilya ni Lehi at Saraya, dito nagsimula ang kwento. Sa pambihirang pagkakataong ito, mas bibigyan ko ng pansin si Saraya at paano tayo matututo mula sa kanyang kwento bilang asawa, ina at isang anak na babae ng Diyos. Nang sinabihan ng Diyos si Lehi na umalis sa lupain ng Jerusalem, hindi natin nabasa ang anuman sa mga pagdududang maaaring meron si Saraya. Gamit ang kanyang pananampalataya sa Diyos at tiwala sa kanyang asawa, siya kasama ng kanyang mga anak ay lumisan sa lupain ng Jerusalem. Pagkatapos nilang maglakbay ng 3 araw, ay nagtayo sila ng tent sa ilang. Muling nakatanggap ng utos si Lehi mula sa Diyos na pabalikin ang kanilang mga anak upang kunin ang mga talaan sa Jerusalem. Dito nasubukan ang pananampalataya ni Saraya dahil sa kanyang pag-alaala sa kapakanan ng kanyang mga anak. Sinabi niya kay Lehi sa unang Nipay 5, versikulo 2, na Masdan, inilayo mo kami sa lupaing ating mana, at ang aking mga anak ay wala na, at tayo ay masasawi sa ilang. Sa pamamagitan ng mahinahon na pananalita ng kanyang asawang si Lehi, si Saraya ay nakumport at naghintay sa pagbabalik ng kanyang mga anak. Dahil sa karanasang ito, siya ay nagkaroon ng patotoo. Sinabi niya sa unang Nipay 5, versikulo 8, ngayon nalalaman ko ng may katiyakan na ang Panginoon ang nag-utos sa aking asawa na tumakas patungo sa ilang. Oo, at nalalaman ko rin ng may katiyakan na pinangalagaan ng Panginoon ang aking mga anak at iniligtas sila mula sa mga kamay ni Laban at binigyan sila ng kapangyarihan upang maisagawa nila ang bagay na iniutos ng Panginoon sa kanila. At simula dito ay nagpatuloy si Saraya kasama ng kanyang pamilya na naglakbay sa ilang hanggang sa sila ay nakarating sa lupaing ipinangako ng Diyos sa kanila. Tayo bilang mga anak na babae ay nasusubukan sa ating pananampalataya sa Diyos, tiwala sa ating asawa at pasensya sa hirap na nararanasan natin. Pero katulad ni Saraya, tayo ay tuturuan ng Diyos, tutulungan sa iba't ibang paraan, maaring sa tulong ng ating asawa, pamilya at ng mga ibang tao katulad ni Saraya, maari tayong magpatuloy na sumuporta at mangaral sa ating mga anak at katulad ni Saraya. Hindi dahil sa pagiging paghimagsik ng ilan sa kanyang mga anak, ang ibig sabihin nun ay naging masama tayong mga ina. Gaano man kahirap, alam natin na lahat tayo ay may kalayaang pumili. Katulad ni Saraya, hindi man tayo perpekto, ay maaari pa rin tayo maging mabubuting tao, ina at magulang. Bilang pagwawakas, sinabi ni Elder Jeffrey R. Holland ito, walang pag-ibig sa mortalidad na halos katulad ng dalisay na pag-ibig ni Jesucristo, maliban sa di sakib na pag-ibig ng isang tapat na ina sa kanyang anak. Pumaya pa kayo, maniwala sa Diyos at sa inyong sarili. Mas maganda ang ginagawa ninyo kaysa inaakala
ninyo. Sa katunayan, kayo ang tagapagligtas sa bundok ng Sayon. At tulad ng Panginoon ng inyong sinusunod, ang inyong pagmamahal ay hindi kailanman nagkukulang. Alam ko po, ang mga ina ay isang responsibilidad na ipinagkaloob ng Diyos sa atin at isang tungkulin din na pinagkaloob niya sa atin. So bilang isang ina, asawa, tayo ay magpakita ng mabuting halimbawa sa kanila. At katulad ko rin po na isang ina na mayroong 2 anak, nag-alaga sa kanila at nagpalaki, inaruga sila at minahal ko sila ng katulad ng pagmamahal ng Diyos. Alam ko po na ang simbahan ay totoo at alam ko na si Jesucristo at ang ating Ama sa Langit ay buhay. Nandiyan palagi na gumagabay sa atin. Alam ko po na ang ibinahagi ko po sa inyo ay totoo at nais ko pong iwanan sa pangalan ng inyong anak na si Jesucristo. Amen. There is peace in Christ when we learn of Him. Feel the love He felt for us when He bore our sins. Listen to His words, let them come alive. If we know Him as He is, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. There is peace in Christ when we walk with Him through the streets of Galilee to Jerusalem. Mend the broken hearts, dry the tear-filled eyes. When we live the way He lived, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. Hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, There is peace in Christ. when there's no peace on earth, there is peace in Christ.
po namin nasa langit, marami pong salamat sa mga biyaya po na tatanggap po namin mula sa inyo. Marami po salamat po sa mga speakers po na nagsalita ngayong araw nito. Hinihiling po namin na patabayan niyo po kami at gabayan po sa araw na ito. Nawa po yung mga lahat po na natutunan po namin sa mga speakers ay may apply po namin sa amin po mga pang-araw-araw na gawain. Hinihiling po namin na patabayan niyo po kami ng inyong banal na spirito at gawin pong ligtas palagi. Sa pangalan po ni Jesucristo. Amen.